guys, andito na naman ako sa kusina para maghanda ng breakfast para sa ating pamilya. At ito ay maggagawa ako ng poha. Ito ay ang Indian breakfast guys. Isa sa mga paboritong breakfast ng aking pamilya. At gustong-gusto talaga nila ito. Kaya ito hinugasan ko muna kasi dry rice siya guys. So kailangan hugasan muna bago lutuin para lumambot siya guys. Otherwise malutong ang ating poha. Ito, maghihiwa ako ng isang onion, ng isang sibuyas. Hihiwain ko lang ito ng pino-pino. Yan. Siyempre hugasan natin guys para malinis ang ating pagkain. Yan. Gagamit na naman ako guys ng vegetable chopper para pino-pino siya. Pero siyempre, hiwain ko muna ito ng maliliit bago ko ilalagay sa vegetable chopper para madali ang pag-chop sa kanya guys. Otherwise, masisira ang aking chopper. Yan. Hanap-hanap talaga ito ng mga bata. Tuwing weekends, nandito ako sa bahay at gusto talaga nila itong poha na ito. Kahit yung ama din nila, gusto din ito. Kaya, pag may oras, hindi ako nagmamadali, pinagluluto ko sila. Kailangan din ng garlic dito guys, parang fried rice ito. Ito ang tinatawag nilang fried rice ng Indian guys. Ganito magluto ng fried rice kasi made of rice din naman ang dried rice, diba? Kaso tuyo lang siya, dried siya. So parang fried rice lang talagang pagluto sa kanya guys. Kaso meron itong mga spices. Kasi pagkain ito ng mga Indiano, hindi maiwasan ang mga spices guys. Sa lahat ng mga pagkain nila ay may spices guys. Kaya ito, hiniwa-hiwa ko na rin yung garlic para isama ko na rin sana sa onion. Para madali lang ang trabaho guys. At yun ay i-chop ko na ngayon guys. Yan, tingnan niyo yun. Dali-dali, diba? Pag maliliit na ang paghiwa. Pero pag malaki guys, hindi kaya ng aking mini chopper. Masisira siya. Ayan, pinong-pino siya. Ayan, nakahanda na guys. At syempre, hindi natin makalimutan ng green chili guys. Ganito ang paghiwa ko. Tapos, painitin ko na yung frying pan guys. At olive oil ang gamit ko dito guys. Olive oil ang gamit namin pang luto. So, ito nilagyan ko na ng olive oil guys. At nilagay ko na yung mga chops na onion and garlic. Yan, nilagay lahat guys. Gigisahin lang yan sandali guys. At nilagyan ko pala ng black mustard guys. Isang kutsara. Tapos gigisa-gisahin lang yan. Na huwag naman sunugin. Ayan. Nilagyan ko din ng curry leaves guys. Ayan. Nilagyan ko rin ng sesame seeds guys, mga 1/4 teaspoon lang siya. Okay na yun. Tapos, saka ko na nilagay ang chopped green chili. Ayan. Dali lang yan lulutuin. Tapos, nilagyan ko na ng turmeric powder. Ayan, pampakulay na dilaw. At nilagyan ko rin ng black pepper powder, konti lang. Tapos, syempre, ang asin. Ayan, mga 1 teaspoon lang ang nilagay ko. Tapos, halo-haloin lang yan, guys. Saka ko na ilalagay yung roasted peanut, guys. Pwede naman
isabay na dito, pwede din naman i-roast mo na separately. Pero parang minsanan na guys. So, nilagay ko na dito. Para madali ang trabaho. Maro-roast din naman siya eh. Ayan. Tapos nilagay ko na rin ang ating dried rice. Ito ang poha guys. Yan, parang fried rice din ang ginagawa ko pero may spices ya guys. Kasi ganito ang fried rice ng mga Indiano guys. At masarap talaga ito para pang breakfast. Ayan. Halo-haloin lang siya guys. Tapos, para hindi masunog yung kanin, ay lalagyan ko ng tubig sa gitna guys. So, pahinaan ko din ang apoy at takpan. Okay, mga after 2 to 3 minutes guys. Ayan, haluin ko muna. Halo-haloin muna guys para hindi didikit at hindi masusunog yung kanin. Tapos ayun, lalagyan ko naman sa gitna ng ghee, yung purified butter guys. Yan. Tapos takpan ko na naman ulit guys ng sandali, 2 to 3 minutes. Habang nag-aantay guys, ihanda ko na rin ang aming tea na milky tea. Naglagay muna ako ng tubig, katapos yung tea bag. Ayan, dahil 4 kami, nilagyan ko ng 5 kasi 2 cups ang para sa asawa ko guys. Tapos nilagay ko na rin ang brown sugar guys. Brown sugar ang gamit namin guys sa tea. Hindi kami gumagamit ng white sugar. Tapos, ayun, check ko na yung aking niluluto. At halo-haloin ko na guys. Ayan, madali na lang ito guys. Tikman ko muna kung malambot na yung kanin. Mas gusto ko yung mas malambot. So, tinakpan ko muna guys. Ngayon, lalagyan ko na ng gatas ang aking tea. Ayan, liquid milk ang gamit namin dito guys. At whole milk siya guys, hindi yung mild lang. So, whole milk talaga siya. Tapos, ito na guys. Tama na ito. Halo-haloin na lang. Tapos, patayin na natin ang apoy. Yan, ready na yan guys. Ito na lang ang pipituhin ko. Sausages. Kailangan ko hiwain ng maliliit guys kasi ayaw ng mga anak ko yung buo siya tapos hindi luto yung sa loob. Kaya piprituhin ko siya guys. Yan. Dito, gamit ko ang cooking oil. Siyempre. Ayan, piprituhin ko na guys. Kasi pag maliliit ang hiwa, maluluto talaga siya sa loob guys. Pero pag buo siya, minsan hindi naluluto yung sa loob. Kaya yan. Naliktad ko na. Tapos, tama na ito. Yung tea ko, guys, ay kumukulo na. Mandali na lang ito. Pahinaan ko na lang ng apoy. Tapos, ito na. Masusunog ng aking sausages. Yan. Tinanggal ko na rin. Para handa na ang breakfast. Ayan. Tatawagin ko na lang sila sa taas. Yung tea na lang ang kulang guys. At ito ay sandali na lang ito guys. Kasi kumulo na siya.
Ayan, haluin ko ng sandali guys. Luto na ito guys, pwede na ito. Turn off na natin ang flame guys at takpan na natin. Ayan, handa na ang breakfast guys. Yan na guys, thank you for watching. See you next time. Bye!